Hi there mga kabutas, at ito nga kami magbabiyahe papunta sa Santo Niño Phase 5. Mag-home service nga pala kami ng aking dakilang PA. May kainitan nga pala ang aming biyahe dyan mga kabutas, pero sino ba naman ang ayaw kung kikita ka naman ng marangal? Pasensya na nga pala kayo sa aking pamangkin, mukhang may pumutok na naman na ugat sa kanyang utak. Nakalimutan ko na naman kasi siya painom ng gamot dahil nagmamadali nga kami. At ito na nga, malapit na nga rin kami sa aming kliyente. Tingnan nyo naman yung sikat ng araw, oh, napakatarik. Terik pala. Ano, bundok lang? Kahit mainit, umuulan, kumikidlat, bumabagyo, go ako dyan, basta go ka rin sa service fee. Yung mga reklamador dyan, bakit daw may service fee? Eh, sa pagpiprepare lang ng aming gamit at pagpunta pa lang sa inyo para di na kayo maabala, hindi nyo ba yung naiisip? Tapos yung iba dyan, ayaw na nga mag-service fee, gusto 150 pa kada butas. Ano, ikaw lang ba anak ng Diyos? Konyatang kita dyan eh. Joke, char. Doon sa isang nag-inquire, sabi niya, bakit sa kaibigan ko 150 lang? Eh, di doon ka sa kaibigan mo, libre pa tetano. Pwede naman sa akin, libre. Pipikit ako, kaya tutusukin ko mata mo. Tigas ng mukha mo. Pero puring-puri ko nga naman talaga yung mga maunawain. Pag sabi ko ng price at service fee, walang discount this one, go agad. Pagpalain sana kayo. At ito na nga mga kabutas, nakarating din kami sa dami kong voice over. My God, ang init ng biyahe. Preparing na nga, lintik na yan, biglang lumipad, ano yan? Medyo disappointed nga ako dyan mga kabutas kasi naiwanan ko yung dental bib ko eh. Kaya no choice mga kabutas, tissue na lang ang inilatag ko. Kaysa naman doon ako maglagay sa chessboard, baka bigla ako ma-checkmate. Pwede naman yan mga kabutas, basta malinis ang pagkakagawa at pagkakalatag. At ang mahalaga ay maayos ang pagkakabutas sa aking client. At sino ba naman hindi makakapansin sa mga dekorasyon sa labas ng bahay ng katapat nila? What if kung sila kaya ang mangarling sa'yo mamayang gabi? Sigurado akong ayaw ko na sa Pasko. At ayan na nga si client, umupo na. Meron nga pala siya dyan provided mga hikaw. Sayang nga mga kabutas kasi 4 yung binili niyang titanium kaso 3 lang ang pwede. Hindi kasi pwede yung sobrang iksi sa bagong piercing. Magsuswell pa kasi yan at tsak lulubog yan kapag sobrang iksi. Especially sa cartilage. Nililinisan ko na nga pala dyan ang kanyang mga tenga. 4 nga palang ipapipiercing niya sa akin mga kabutas. Flat, conch at kabilang third lobe piercing. At tapang nga tao yan. Uunahin nga pala natin ang kanyang flat at ayan, sinusukat ko na nga ang kanyang hika kung sa magandang placement. Syempre hindi mawawala ang marking dyan. At ayan na nga ang kanyang conch, sinusukat ko na rin para tuloy-tuloy na ang pagbubutas natin mamaya. May kaliitan nga pala ang conch niya at may kalakihan ang nabili niyang hikaw. Pero syempre yakang-yakan natin yung mga butas. Pinarkiran ko na nga rin ang kanyang kabilang third lobe. At hindi nga naman magpapauli sa pag-video si ma'am. San ka pa? May kakulitan nga ang kanyang buhok dyan. At kung di nga lang babayaran ng tama si ma'am, sasabunutan ko siya. Char. Sa totoo lang mga kabutas, ang sarap-sarap butasan ni ma'am. Ang lambot-lambot pati cartilage. Parang gusto ko ang kagatin eh. Sausaw sa suka tapos kainin. Para nga pala sa mga sensitive ang balat at gustong magpa-piercing lalo na sa cartilage, mas better kung titanium ang inyong pipiliin. Basta mga kabuta, siguraduhin nyo lang legit store ng titanium ang inyong mabibilhan. Kasi nakakapanghinayang naman mga kabutas kung peki ang inyong mabibili. Kasi naman mas mahal pa ang titanium kaysa mahal ka ng jowa mo. Char. Sa totoo lang mga kabutas, ang sakit na ng pangako kaka-voice over ko dito. Pero no choice mga kabutas, mainis man kayo sa akin, tatapusin ko tong 5 minuto. Bars! At ayan nga palang design na yan ay inavail niya sa akin dahil maling higaw nga dyan sa flat ang kanyang nabili. Kasi 6mm lang yung haba nung bar na nabili niya para sa kanyang flat. Sayang nga kasi ang mahal ng titanium. Medyo masakit sa bulsa. Mga kabutas, ang 6mm nga pala ay pang fully healed na piercing. At patuloy pa rin kayo maiinis sa aking voiceover. Dumako naman tayo sa kanyang conch. At ayan nga't medyo napapikit dyan si ma'am. Ginabitan ko nga pala yan ng mga taper mga kabutas para nga naman mas easy at mas males ang pain na maramdaman ni ma'am. Fast forward ko na nga pala dyan mga kabutas kasi miski ako naririndi na sa aking boses. Pero paninindig ko to mga kabutas, tatapusin ko talaga to. At ito na nga yung pangatlong butas niya, ang kanyang third loop. Fast forward nga ulit.
push-in studs naman para sa kanyang third loops. And last but not the least, at dumako na nga tayo sa kanyang third loop, sa kanyang right ear. Ayan na nga, pagtusok ko, napangiti na lang si ma'am. Sure ako sa isip niya sa wakas natapos din. By the way mga kabutas, ako rin palang gumawa sa kanyang double helix last year o last year, di ko na matanda, sa tagal. At natutuwa naman ako kasi andyan pa rin hanggang ngayon. At syempre mas natuwa ako nung sinend niya na ang bayad sa GCash. Ayan na nga, fast forward ulit, papakawang ko na lang at matatapos na kami. Syempre mga kabutas, pagtapos natin, lilinisan pa natin yan para maganda rin naman tingnan. At syempre naman, huwag kakalimutan magligpit ng mabuti, dispose agad ang mga gamit na ginamit. Pagkaingat-ingatan nga pala natin yung needle, baka malaglag at makapakan ng client. Yari tayo dyan. One time use lang nga pala ako gumamit ng needle, tapos dispose. Yun lang mga kabutas. Bye!